Sakit mo na magsalita, Kuya Goods. Masakit din sila eh. Masakit sila sa mata. Oo. Ang ingay nila pero wala namang sustansya yung iniingay nila. Bakit ba galit na galit sila kay Tatay Digong? Ano ba naging problema? Kokonti lang naman sila. Mas marami ang nakinabang sa ginawa ni Tatay Digong. Tama. Direktang binanggit ng senador ang ilang pangalan na nakapalitan niya ng argumento hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Kabilang dito sina retired Justice Antonio Carpio. Hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na resolbahin na ang ilang nakabingbing kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan. Kabilang na rito ang inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag makipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ando na ho yung mga abogado ni Tatay Digong na magagaling, ng mga veterano, kasi Atty. Salpanielo, Atty. Megaldea, Atty. Delgra, at isa pang abogado. 4 po ata sila o mas marami pa. Iyan ang malalaman natin maya-maya kung maitutuloy ba itong usapin na sinasabi nila na nagkaroon ng ginawa si Tatay Digong patungkol dito sa mga pinagbabawal at illegal na ginawa nila nitong mga nagrereklamo. Mga walang kasaysay-saysay, sila na nga ang mga nakaperwisyo. Itong mga nagrereklamo na ito, yung mga kamag-anak ng mga nagrereklamo na ito, bahala kayo. Oo. Mamaya malalaman ho kung matutuloy ba yan kasi maglalabasan niya ng mga mga ebidensya, magtatanungan. At for sure, sigurado niyan, pauwi na si Tatay Digong. Bakit? Hindi naman, kung ako lang ang judge hindi naman yan hindi naman natin kalahi yan. Pilipino yan eh. Diba, kung ako ang judge, isipin ko, bakit ba nakikialam tayo dito sa problema ng Pilipinas? Diba? Kung meron man, wala naman eh. Maganda at nakatarungan nga yung ginawa ni Tatay Digong noon eh. Kaso nga lang, ang problema, maraming iyakin. Dahil sa gusto lang patalsikin at wala nang makaupo sa Duterte, ginawa ng kwento si Tatay Digong, si VP Sara. Eto, talasan ng galing to Dalawa, Magno naglalaro ng tali-talinuhan, binasag ni Guanzon, aroy ko. Iyak ka. Huwag kayo magmamagaling-magalingan sa isang abogada, hindi kayo abogada, tandaan nyo. Kayo ay nakikisaw-saw lang sa politika. At Inglesera ko, pero wala namang hinuhugutan at walang mas sustansyang binibitawan. Magaling ka lang mag-English. Pero yung mga pronouncement mo, hindi natin alam kung saan hinuhugot. Standard ng katalinuhan ng mga loyalista, saan? Hindi nyo nga mapakita sa amin kung hanggang saan yung talino nyo eh. Sasaw-saw ka sa issue. Si Bibi Sara, bibirahin nyo. Mga unggoy, kausapin nyo yung mga bakulaw dyan sa kagubatan para magkaintindihan kayo. Media matapos tirahin ng ilang personalidad ang naging talumpati at pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa gitna ng palitan ng maanghang na pahayag, hindi lang ang mensahe ng Vice Presidente ang napagdiskitahan, kundi pati ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang pagkatao, at maging ang pinanggagalingan ng kanyang mga taga-suporta, partikular ang mga taga-Visayas at Mindanao. Umpisa pa lamang, tinanong ng ilang netizens kung sino si Jam Magno para igiit na mas matalino siya kay Vice President Sara Duterte. Sino nga ba yan? Ano ba ang kalidad ng utak niyan? Kita nyo, napapansin nyo sa ibang platform, ito ay parang, binibira kasi, ano ba yun? Escabetsi daw, sabi. Nakakuha ng katapat ito eh. Yung isang magaling na DDS supporter, ginawa itong nilapastangan. Kasi bastos din yung bunganga nitong babae na to eh. Diba? Sa pangit ng pagmumuka, ganun din kapangit ng ugali. Ang hirap talaga pag pangit, nagpapaganda, no? Kahit wala nang igaganda, pinipilit pa rin.
Napunta sa pangit ng usapan. Pangit naman talaga. Anong gagawin natin? O ikaw, kung naniniwala ka pangit, i-thumbs up mo. Sabihin mo, #pangit, Magno. Ano pangalan nito? Yan si... Oo nga, pares Magno yan Dalawang Magno. Di ba? Tuloy. At kung sino naman si Professor Shelo Magno para maliitin ang talumpati ng Vice-Presidente at tawaging pang grade 1 ang delivery nito. Lumutang din ang Sausawerang pagkutsada palaka. na kung ikukumpara, maging ang sinusuportahang politiko ng mga kritiko ay may mga pahayag na naging paksa rin ng pangungutya noon, kabilang ang linyang, I have 3 daughters and they are all girls, na matagal nang ginagawang biro sa social media. Ngunit mas uminit ang diskusyon ng diretsahang laitin ni Magno ang naging pagharap ni Vice President Sara Duterte sa press nang ideklara nito ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Ingitera lang yan. Ayon sa kanya, sorry, akala ko grade 1 declamation competition. Dahil dito, umani siya ng matinding backlash, partikular mula sa mga netizens na nagmula sa Visayas. Iginiit ng marami na ang paraan ng pagsasalita ni VP Sara sa Tagalog ay refleksyon ng pagiging Bisaya at Totoo. hindi dapat gawing batayan ng talino o kakayahan sa pamumuno. Ito, palaisipan na lang to. Kung ikaw ho ay lumaki sa Visayas, at hindi ka maalam masyado sa pagtatagalog, natural lang yun. Ikaw nga lumaki sa Maynila, pero wala ka namang alam. Di ba? Yun ang pangit. Pag sumausaw sa mga eksena, sa pampolitika, hindi ka naman politiko, at sasabihin mo yung pangit yung declaration, ano yan? Hinahalin tulad nyo ba sa isang kompetisyon ang pananalita? Wala kaming pakialam sa inyo. Nasa gawa yan. Inggit lang kayo sa mga pamamalakad ni Bibi Sara. Strong leadership, gaya ng kanyang tatay. Kasi yung mga sinusuportahan yung mga angay, nahawa na kayo ng kaob-oban Ayon kay Daddy Manco, isa ito sa mga dahilan kung bakit turn off ang mga botante sa panig ng mga kritiko dahil umano sa mataas na tingin nila sa sarili. Yan. Akala mo Karamihan mga sa mga bumoto sa Duterte ay mga Bisaya na mas nakaka-relate sa paraan ng pagsasalita ni VP Sara sa Tagalog. Para sa kanila, ang pangungutya sa delivery ng talumpati ay tila pagmamaliit sa mga taga-probinsya. Hindi nila alam, yung minamaliit nila magsalita, love na love ng taong bayan. Ang katunayan nga dyan yung 33% umangat na ho. Malapit na ho mag 900%. Malapit na ho mag 99%. Dahil yan sa inyo. Banat kayo ng banat, hindi nyo alam yung binabanatan nyo, super love ng taong bayan. Ano nga yung magagawa nyo? Hindi kawawa naman yung sinusuportahan nyo. Sila ang naiipit sa mga banat nyo. Totoo yan. Kagaya na ito yung pandak na pangit na nagpapaganda. Apelido na ito yun Para sila Magno. Di ba? Buti na lang hindi naging Magna. Ano ba? Buti na lang hindi naging Magna. Kung naging Magna ang apelido, ang pangit. Sinusuportahan nila Magna, tapos ang pangalan at apelido nila Magna, ang pangit. Di ba? Ang pangit ng pangalan, pangit pa mukha, Magna. Maalis na nga kita. Wala kang kagana-gana sa amin. Dito tayo. Confirmation of charges. Hearing ni Taray Digong. Ano kaya ito? Ito na naman sila. So malalaman natin maya-maya. Siguro mga alas 10 ng gabi pa yan. Kasi doon, alauna pa lang ata ng madaling araw. Hindi ko sure parang, anong oras na ba ngayon? Sa Mars. So parang, baligtad. Oo, maaari nga. So alamin natin dito. Oras na lang bago magsimula ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Higit 500 biktima ng madugong war on drugs ang pinayagang makilahok sa hearing sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. At live mula sa The Hague, sa the Netherlands, narito ang express report ni Angela Lagunsad Castro. Wait lang akala namin 30,000. At tapos ngayon higit 500 na lang. Asan ba sila? Bakit ilan lang ata ang nakikita namin at puro parang nakikita ng ni Aling Ledesma, parang puro bayaran ata yan Di ba? Mantakin nyo yung dating kinukuha nila ng mga gusgusin ng mga witnesses nila. Wala na sa linyada. Sakit mo na magsalita, Kuya Goods. Masakit din sila Masakit sila sa mata. Oo. Ang ingay nila pero wala namang sustansya iniingay nila.
Bakit ba galit na galit sila kay Tatay Digong? Ano ba naging problema? Kokonti lang naman sila. Mas marami ang nakinabang sa ginawa ni Tatay Digong. Tama, tama. 'Di ba? Kasi itong mga ito, alam nyo na kung ano yung kalidad nila. Magkano ba, magkano ba, magkano ba? Yan ang linyada. 'Di ba? Kumbara ang pag-uusapan, ito na. Oo. Kaya nga yung iba, sabi nila, wow! Ano ba talaga ang nagawa nila? Hindi nyo alam? O wala kayong alam. O nagbubulag-bulagan lang kayo. Ano nagawa ng Tatay Digong? Isa-isahin ko Passport, ilang years. License, driver's license, ilang years. Yung Bill Project, hindi na lang pinagpatuloy ni Bonget, pero maganda ang nagawa. Dolomite Beach, malasakit. Yung 100 million every month na pinamimigay ni Tatay Digong. Yung mga pakaraming trabaho na work from home ng ating kababayan. Oo, ayun ang mga nagawa ni Tatay Digong. Tapos, ayaw nila. Oo, itong mga... Oo, alam niyo mga utak nyo, kakapiraso na lang. Oo, kakapiraso na lang yan, inilalaban nyo pa. Wala kayong panalo sa mga Duterte. Wala kayong panalo sa taong bayan. Milyon-milyon taong bayan ang naniniwala sa mga Duterte. Lalo na kay Tatay Digong. Kayo kakarampot lang kayo. Ilan lang kayo. Napaponduhan lang kayo, sabi ni Aling Ledesma, kasi meron kayong pinaglalaban. Ayaw nyo kasi makaupo ulit ang mga Duterte. Mga unggoy. Mga unggoy kayo. Kayo lang ang ayaw, pero kami, lab na lab namin. Gustong-gusto namin mabalik. Ang alin? Yung sa gabi, may nagro-rondang pulis. Safe na safe ang taong bayan kahit saan magpunta. Walang mga snatching, walang holduping, walang kung ano-ano. Takot sila sa mga Duterte. Tapos kayo, iilan-ilan lang ang iingay nyo mga... Kampaling... Tuloy. Tuloy na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Hindi man personal na dadalo ang dating Pangulo, tatayo para sa kanya ang kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Dadalo rin sa hearing ang Filipino legal team ni Duterte. Kasama dyan sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, Dalawa. dating DOLE Secretary Silvestre Bello III, Tatlo. dating LTFRB Chief Martin Delgra, Apat. dating BIR Commissioner Cesar Dulay, Lima. at dating PAGCOR President Alfredo Lim. Anim. Ayon sa pamilya Duterte. Puro abogado na magagaling yan, Ngayon, nalalaman natin mamaya, sana naman magdesisyon na itong ICC na ipauwi na si Tatay Digong. Di ba? Mag-iisang taon na si Tatay Digong dyan. Wala naman lang. Ngayon pumunta yung ilang piraso na witnesses kuno. Asan yung 30,000? Yun ang hinahanap namin. Dadalo ang mga abogadong ito sa pagdinig para masigurong kinakatawan ng isang Filipino legal team si Duterte. Hindi naman sinabi ng pamilya Duterte kung dadalo rin sila mamaya sa pagdinig. Pero wala raw inaprobahang in-person family visit habang gumugulong ang hearing. Magsisimula ang confirmation of charges hearing mamayang 5 p.m. Manila time. Dito Nako. ilalathala ang mga kasong isinampa laban kay Hapon na Duterte pala. bago ang opening statement mula sa prosecution. Magsasalita rin ang common legal representative sa mga biktima pati ang defense o kampo ni Duterte. Higit 500 biktima ang pinayagan ng ICC na makilahok sa pagdinig pero ire-represent lang sila ng kanilang mga abogado. Pwede ba yun? Diba? Asan ba yung 500 na yan? Tatanong lang kami. Ilan lang yung dinala nyo dyan? Diyos me, yung marimar naman. Matapos ang hearing ngayong araw, itinakda ang mga susunod na pagdinig sa February 24, 26 at 27. Kapag natapos na ang mga pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang ICC Pre-Trial Chamber para magdesisyon sa kahihinatnan ng kaso ni Duterte. 3 counts ng kasong crimes against humanity ang kinakaharap ng dating Pangulo. Kung isa o higit pa rito ang nakumpirma, matutuloy na sa paglilitis si Duterte. Pwede ring tumanggi ang mga hukom na kumpirmahin ang reklamo at ipatigil ang proceedings laban kay Duterte. Kapag nangyari... Yun ang gusto namin. Yun ang gusto naming marinig na ipatigil. Dahil wala namang saysay lahat ng mga sinasabi nila. Mapunta tayo dito, Senator Marcoleta, hindi prioridad ang pagtakbo bilang Vice President. Kami prioridad namin, Senator Marcoleta. Kaya wag kang tatanggi. O basta ilalabang ka namin. Kaysa naman doon sa iba
'Di ba? Ikaw lang nakikita namin na magaling, maasahan, matapang at pwedeng umupo bilang vice presidente. Nag-iisipan ni Senador Rodante Marcoleta posibleng pagtakbo bilang Vice Presidente sa 2028. Ito ay sa kabila ng mga espekulasyong siya ang magiging katandem ni Vice President Sara Duterte. Ang mas prioridad ng Senador, alamin natin sa report ni Angel Pastor. Lumutang ang pangalan ni Senador Rodante Marcoleta bilang isa sa mga posibleng maging running mate ni Vice President the best, Sara the best. Duterte sa susunod na presidential election sa 2028. Pero ayon sa mambabatas, malayo ito sa kanyang prioridad sa ngayon. Anya mas abala siya sa kanyang tinatawag na quest for correction o ang pagtutuwid sa mga tingin niya ay maling pahayag ng ilang personalidad. Paliwanag ni Marcoleta, mas mahirap itama ang mga impormasyon kapag nanggagaling ito sa mga iginagalang na personalidad tulad ng mga mambabatas at dating maestrado ng Korte Suprema dahil marami anya ang naniniwala sa kanila. Direktang binanggit ng senador ang ilang pangalan na nakapalitan niya ng argumento hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Kabilang dito sina retired Justice Antonio Carpio, Senador Ping Lacson, Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, maritime expert Jay Batong Bakal at dating Senador Francis Tolentino. Pero, Senator Marcoleta, please lang ha. Kami na ho ang nakikiusap. Basta kahit anong mangyari, subukan mo tumakbo. Subukan mo maging busy. At taong bayan naman ang maghahatid sa iyo diyan eh. 'Di ba? Pabor na rin sa iyo ang taong bayan. Yung mga hindi, wala silang magagawa basta nakakarami. Mas masaya tayo pag ikaw ang naging busy ni BP Sara. For sure for sure talaga, ikaw ang kukunin. Promise. Dahil ikaw lang nakitaan ni BP Sara na ganun eh. Or else, baka tumakbo si Baste, si Pulong, pwede rin naman. Pero, hindi pa natin alam. Mayroong mga changes ba yan? Kaya alamin natin sa mga susunod na panahon. Kampo ni Pierre handa na raw sa confirmation of charges. Oo. Ano yung usapin na ito? Malalaman naman eh. Kasi ando na yung mga galing na abogado, Attorney Salpanielo, Medaldea, sino pa? O yung mga nabanggit na abogado. Tuloy. Na nila crucial and fundamental to the case ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing ng kanyang kaso sa International Criminal Court. Live mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, in high spirit at handang-handa na raw ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Ayos. Attorney Nicholas Kaufman para sa confirmation of charges hearing mamayang alas 10 ng umaga dito sa The Hague, Netherlands. Ang kanya namang mga taga-suporta handa na rin sa pagtitipon. Mamaya rin yan sa harap ng ICC. Handa ng defense team ni dating Pangulong Duterte para sa pag-uumpisa ng confirmation of charges hearing mamaya dito sa The Hague, Netherlands. The defence only has to make an opening speech. In the afternoon, I anticipate the prosecution will begin its presentation of the evidence. Mamaya, inaasahan na mag-uumpisa ng ICC prosecutor na ilatag ang mga ebidensya nila para patunayang may sapat na ebidensya para ituloy sa isang proper trial ang mga akusasyon nila sa dating Pangulo. Wala yan. Basura ang abutin yan. Mababasura na rin yan. Wala naman silang sobrang ebidensya eh. Lahat yung puro akusasyon lang. Di ba? Tambalang Sara Duterte at Bam Aquino sa 2028. Ako, X yan. Hindi namin gusto yan, tambalan-tambalan na yan. Ang gusto namin, Senador Marcoleta at BP Sara. Yun ang hangad natin. Ngayon, usapin nito, impeachment pa rin. Complain. Wala raw basbas ni Martin. Fourth impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte, walang basbas sa dati. Wala kaming pakialam sa iyo kahit basbasan pa kayo. Technical na kayo lahat. Na-technical na kayo ng Supreme Court. Alangan namang ulitin pa rin ng Supreme Court. Kung ano yung tinechnical sa inyo, wala na kayong magagawa. Basura na yan, impeachment na yan. Ang mga balita ngayon, iba talaga, no? Talagang pinapaugong nila talaga, natakpan na yung flood control. Yun talaga ang nakaka-bad trip. Yung usapin ng flood control, parang wala na. Natakpan na, sobrang pagtatakip na talaga. Ngayon, naku po, sumugod na sa Supreme Court. Sino yung sumugod sa Supreme Court? Itong, mula Liwasan Bonifacio,
o pumunta ng Supreme Court itong mga supporter ni Tatay Digong at saka meron sila daladalang mga pirmado. Yan lang naman ang iniintay ng ating kababayan eh. 'Di ba? Yang ano na yan, yung mga pirma na yan kasi yan ang magpapalaya kay Tatay Digong. Pag sinutos na rin ng Supreme Court na ibalik na yan dito sa Pilipinas dahil hindi naman yan hindi naman yan ibang lahi, Pilipino yan, di mas maganda, mas mabuti. Doon tayo, sana lang mangyari yun dahil nagkaroon na ho ng pirma. Ilang milyon na ang pumirma. Diba? Itinanggi ang basbas, wala kaming pakialam sa inyo, ang papangit nyo. Meron kasi ditong gusto ipasok natin. Tinanggi raw na may basbas sila. Kaya, mga style nyo lang yan, wala kaming pakialam sa inyo kahit may basbas pa yan o wala. Basta kami, naniniwala kami kay BP Sara na pinupolitika nyo. Di ba? Puro lang kayo pamumulitika eh. Eto siya wala. Yung ibang kasama mo, wala. Dalawa lang kayo ni Boy Dila. Matagal na po na hindi speaker si Speaker Martin, but I guess he has to prove kung meron pong basbas si Speaker. But as far as I know, the former Speaker is concentrating on his district. Recently nga po, meron kaming meeting a few weeks ago at we are concentrating on our priority bills for the party, which is Lakas. Parang pag sinabi kasi may basbas, sila po yung pinanggalingan. Hindi po, sarili po naming desisyon to. Sariling Actually, desisyon. when I was with Manong Benny at sinabi niya na merong complainant, si attorney Sariling desisyon Cabrera. yung pala yan. Wait mo lang malapit na 2028. Kayo pala nag-initiate niyan. Anong kinaso nyo? Anong pinail nyo? Yung dati pa rin. Wala kayong kasawa-sawa sa mga issue na yun. Di ba? Bakit hindi nyo batikusin yung amo nyo na nabalita sa bilyong-bilyong maleta? Bakit hindi kayo doon mag-focus? Hindi magagawa kasi sahurang kayo ni Balulong eh. Tama, di ba? Nakakahiya itong mga ito. Talagang ibang klase talaga sila. Bagay, pag pinapasahod ka, sunod-sunod ka lang talaga. So ito, alamin natin ano meron ngayon. Pasok natin ito. Ano meron? Alamin natin kay Manong Ken. Kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. Nako, At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na dilawan to eh. Sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag-coalition sa administration. So, sir, di ho ba nagkaroon ng get-together sila VP Yan, Sara yan. at ilang pang mga leader po ng inyong partido? Nandun ho ba kayo nung ano na yon, yung get-together na yon? Si VP Lenny po? Opo. With VP Wala Lenny. po ako, hindi po ako kasama doon sa... Yun po ay hindi po yung Liberal Party, yun po ay gathering ng mga nagkasama-sama nung 2022 presidential elections. Okay. Pero yun nga po. So, as in, ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Sa lahat na po, hindi lang po sa Kamara. Ako konti lang po. Dati po, Volkswagen Party kami. Baka ganun din po. Pero meron kaming mga leaders sa mga local governments, mga leaders kami sa iba't ibang sektor. Hindi ko na po mabilang, pero hindi po marami katulad mo. Opo. Sa ngayon po, ano po ang posisyon ni VP Lenny sa Liberal Party? Wala po. Siya po ay nagbitiw sa kanyang mga posisyon sa Liberal Party. Ngayon po ang chairman emeritus si Senator Kiko, ang presidente po namin ngayon ay si Erin Tanyana. Okay. So, pero miyembro pa rin po ng Liberal Party si Mayor Lenny. Opo. Sa pagkakaalam ko po, miyembro pa rin. Okay, sige po. Pero sa ngayon po, sir, no, bagamat kaninyo ilan. So, yan kalyado pala ito ni Ate Lenny. So, punta tayo dito sa live press con. Hala, bakit ganito ang ginawa ng Supreme Court? Ano kaya ang ginawa ng Supreme Court?
alamin natin na baka meron namang pinagagawa o merong tinanggap na ata yung mga signature document. Alamin natin dito. Hindi talaga yun maka-Duterte. Pero pagdating ng presidential sa national, Duterte talaga. Pusong-puso namin is Duterte. Tatay Digong. Landslide nga si Tatay Digong. So pagdating kami doon, sabi namin, aabangan namin sila. So, yun. 2 days kami nagstay sa Dipolo kasi sobrang daming tao. First day and second day. And that was very memorable. Thank you, Mama. Thank you po, Miss Clea. Ayun po, eto na. Palusal na kami. But, saludo po ako sa kanila dahil welcome naman po kami ng Tagaluzon, in fairness naman. Pero yung na-experience namin sa Visayas at Mindanao, sobrang pagmamahal. Kaya natanong ko po sa kanya ng isang araw, Sir, paano niyo po nakakayanan po dito sa Luzon, Sir, knowing na meron din po ba kayong mga na-experience, mga ganito. Siya na po ang magkukwento para sa inyo. Palakpakan po natin and I'm very grateful, Mr. Placido. Sir. Ayan na, sir. Gusto niyo pala sigawan. Magandang umaga po sa lahat ng nandito ngayong araw na ito. Palakpakan po natin ang ating masaya. Hapon na. Hapon. We always greet the day. Morning. Okay, so una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa inisyatibo ni Ma'am Joey. Tama po siya, no? Tatandaan ko, when we were in doon po sa lugar ni Cap E.B. Pexon, na nag-attack po tayo ng isang vlogger sa forum doon. Doon niya po nabanggit na yun nga, gusto niyang gumawa ng isang bagay na kung saan makakapagparamdam at maaabot yung lahat ng Duterte supporters. Pero hindi ko pa alam na ano yun, yung tayo kami naman signature campaign. So nagpahayag din ako sa kanya na, sige ma'am, basta full support po, lagi kami. Nandito kami. Yun. May press con pala kasi kanina talagang ano nangyari sa Supreme Court kanina? Dante, ano yung panawagan naman ang mga Duterte supporters para sa dating Pangulo? Magandang umaga. Ultimately, ang kanilang panawagan mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. At kanina nga ay nakita natin na unti-unting nagtungo dito sa harapan ng Korte Suprema dito sa Maynila. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ngayon aga ay nagpapatuloy yung kanilang programa dito sa harap ng hukuman. Bago yan, ang nakatakdang confirmation of charges hearing mamayang hapon sa Presidente. Ayon sa grupong United People's Initiative, bilang pakikisa sa dating Presidente, hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na resolbahin na ang ilang nakabinbing kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kabilang na rito ang inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag makipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Gayon din ang petisyon ng mga anak nito na habeas corpus na ngayon ay hindi pa nagkaroon ng desisyon ang hukuman. He was illegally kidnapped and handed over to a foreign country without submitting him to local courts, no? Pumunta sila doon at siyempre, sinabi nila, sinabmit siguro nila yung mga papel at nakikiusap sila na pauwi na nila si Tatay Digong kasi wala naman ebidensya na si Tatay Digong ang gumawa. Wala namang ganun eh. Kaya naman nagkaroon ng mga alam niyo, pumapalag ba? Diba? Pag ikaw naman, halimbawa, ako naman pulis, pinalagan ako at nasa bingit ako, anong gagawin ko? Alam nga naman ako matege, sila hindi. Di yun ang ginagawa. Kaya wag niyong ipapasa kay Tatay Digong, yung mga ginagawa ng mga mahilig sa candy, pinagbabawal na candy. Diba? Kasalanan niyo yun. Kung hindi kayo nagdudurog-durog ng candy, di sana maayos ang buhay nyo. Kaso, wala eh. Kung hindi kayo na-influensya na pinagbabawal na candy, hindi kayo mangkikidnap, hindi kayo mang-hold up, hindi kayo mang-rape. Diba? Ganun lang yun. Simple lang. Ang problema,
Oo. Naging parang nagustuhan nyo eh. Parang inaraw-araw nyo na. O yan, nagkaroon tuloy ng isang programa. Oh, maganda yung programa ni Tatay Digong. Ewan ko lang doon sa mga tao na ano. Mamaya aga no, ng isang signature campaign sa hukuman. Oo, yung mga tao na mahilig sa candy. Kasi kung ikaw ay mahilig sa candy, hindi ka papayag na mawala ang candy. Pero si Tatay Digong, bawal sa kanya yan, yung pinagbabawal na candy na yan. Oo, nagdudulot ng ano yan, hindi maganda. Masisira ang utak ng tao pag ginamit yung pinagbabawal na candy na yan. Diba? At saka kawawa yung nabibiktima. Yung isang pamilya mo, halimbawa, meron kang kapatid na nabiktima niyan, kawawa. Dama yung buong pamilya. Kasi pag na yan, naging bisyo niya na yan, yung pinagbabawal na candy na yan, aaraw-arawin. Hanggang sa masiraan na ng katinuan. Kaya kung umabot ka sa video na ito, pakishare lang po at huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung bell. Hanggang sa muli, bye-bye!